Magandang hapon po sa lahat ng mga Pilipino. Magandang umaga sa ibang mga Pilipino sa ibang bansa. Magandang gabi sa ibang mga Pilipino sa ibang bansa. Gusto ko sana, wish ko lang. Sana, iwanan na natin ang ating mga tribo. Mga Pilipino naman tayo. Ang concern ko lalo mga taga-norte, may solid north. Ano ba kayo, mga Pilipino ba kayo? Lalo na yung mga kapatid ko mga Ilocano, dapat wag kayo magpaka-loyalista kay Marcos kasi ginagamit lang kayo ni Marcos. Ang nangyari, mag Marcos loyalist kayo, may nakuha ba kayong pera? Ang style kasi ni Marcos, noong araw pa, kapag kinikriticize siya ng mga Pilipino na hindi Ilocano, nagsusumbong siya sa Ilocano, tulungan niyo ako. Ginagamit yung race card niya. Yung mga tinitira ang lahing Ilocano, hindi po yun. Diba, ilang beses na rin tayo nagkakaroon ng presidente na hindi Ilocano. Hindi lang Bisaya. Mga Tagalog, karamihan. Ang presidente nating Ilocano, si Quirino, tsaka si Marcos Sr., tsaka ngayon, Marcos Jr., pero alanganin, Waray at tsaka Ilocano. Pero kung titingnan mo ang history ni Ferdinand Marcos Sr., maraming nagsasabi na siya po ay hindi anak ng Marcos. Anak po siya ng Chua na Chinese. Kaya singkit mata. So anyway, ang yung iba naman, sino pa ba ibang naging presidente? May isang Ilonggo. Si Miriam hindi naman nanalo. May isang Cebuano, si Duterte. Si Manuel Rojas, Ilonggo. Yan ang Ilonggo, si Manuel Rojas. Tapos si Sergio Osmeña, Cebuano. Si Duterte, Cebuano, Maranao. Kasi Maranao yung lula. Tapos si Quirino, Ilocano. Sino pa ibang presidente? Si Fidel Ramos, Ilocano. Apat na Ilocano naging presidente. O si Gloria Macapagal, Kapampangan. Pinaka-the best na Kapampangan presidente ay yung tatay niya, si Kung Dadong. Si Erap, Tagalog. Sino pang ibang naging presidente? Si Cory, Tagalog. Di, Kapampangan, tsaka Tagalog. Tsaka Rizal kasi sumulong. Tapos Kuwangko. So, Tagalog, Kapampangan. So, yan mga naging presidente natin. So, yan ang naging presidente natin at dapat naman iwasan natin magiging race card. Gamitin natin ang ating pagkatribo. So, nananawagan ako sa mga kamag-anak ko ng Ilocano, isipin niyo po kayo ay Pilipino, hindi Ilocano. Kaya ano ba kayo, makabayan o maka-Ilocano? Kaya panahon na iangat ninyo ang inyong pagka-Pilipino. Kasi pangit naman yan kung sabihin niyo, kaya nga mula ngayon i-advocate natin kung pwede lang tanggalin ang mga party list na mga Ako Ilonggo, Uswag Ilonggo, may Anwaray, Bicol Ako. Tanggalin na natin yan ng mga party list na mga nakabase sa tribo. Nakapromote ng regionalism. Dapat mag-isa tayo. So hindi po ako Ilonggo, kundi ako'y Pilipino. Hindi po ako Ilocano, kundi ako'y Pilipino. Hindi po ako Cebuano, kundi ako'y Pilipino. Hindi po ako Maranao, kundi ako'y Pilipino. Hindi po ako Maguindanao, kundi ako'y Pilipino. Lahat na, tuloy-tuloy na yun. Hindi po ako Bicolano, kundi ako'y Pilipino.
In that way, siguro naman ay kung matanggal lang ang ating regionalism, makapag-isa tayo, mataas ang ating pag-iisa. At saka, ang regionalism po natin, yun po ang nagpipigil sa atin na kahit alam na natin ang ating kapwa, halimbawa, kapwa Ilocano, nagnanakaw na nga, kakampihan pa rin ng maraming Ilocano. May napapala ba kayo sa pagnanakaw ni Marcos? Nabigyan pa kayo ng piso? Kahit piso lang, hindi kayo nabibigyan. It's not a matter of the pride of our tribes, kundi there is no such thing as pride of the tribes. But it should be the tribe of the whole Filipino. Dapat sana ganun tayo. Kaya kahit na alam na natin na nagnakaw ang ating kalahi, kung dahil kalahi natin ay nakikipaglaban pa tayo. Okay, dito naman, i-address ko naman muna ngayon yung mga makasara, maka Duterte. Ang tingin ninyo ay dami dyan nag-akusa kay Sara, na kagaya nito sa impeachment, kaya nga may impeachment lumalabas naman po, wala namang ebidensya. Ano bang ebidensya nila? Nagsumiti naman ng resibo. Hindi nga lang ginalang ang resibo para sa confidential fund. So, grave threats, wala namang grave threats, warning lang yun. Tapos, may mga akusasyon kay Duterte na may parmali kuno. Kung totoong may ninakaw sa parmali, sa paniwala ko na meron din kahit papano. Basta mga bidding talaga natin sa Pilipinas, ay dami talaga pagnanakaw na nangyayari. That is endemic from Apari to Hulo. From Apari to Tawi-Tawi. Ganun po yun, endemic yun. Kumbaga, paliitan na lang ng kita. Kaya nga, hindi matuloy-tuloy mga proyekto natin dahil nga sa pagnanakaw. Ang pagnanakaw natin kahit anong tribu iisa lang ang nanay at tatay natin ata Kurap panay kurap Tingnan mo yung mga kaibigan ko mga pulis, ang dami sa pulis, iisa lang ata ang tatay nanay Kahit anong tribu ng pulis, kutong pa rin. Mga ganun. So, ang dami ng ina-address natin sa ganito. Ang naniwala lang ako na magandang training po ay ang Marines, no? Magandang training ng Marines kahit sabihin po may bumaliktad. So naniniwala pa rin po ako sa training na makapagbago ng kultura natin. Tanging kultura natin ang ating kalaban Yung kulturang pagnanakaw. Yan ang problema natin. Kapag nakaupo na isang politiko sa kanyang pwesto, malimit yan kahit yung tinitingnan nyo na pinakamalinis ay may binubulsa rin. Ganon po yun. So, this time, tingnan nyo, bakit hindi natin gayahin yung Koreano, South Korea? Elementary ako, may mga nakulong na ng Korean president, South Korean presidents. Ilang beses na, ang dami na ng presidente ng Korea na nakulong. Ngayon may pinakabago si President Yoon. Ay nakulong, sinintensyahan. Ang nag-umpisa ang kanyang sentensya ay nung kanyang asawa na maganda ay nakatanggap ng bag na Christian Dior. Tapos, nakatanggap siya mula sa pastor na Koreano-Amerikano. Kumbaga, dual citizen na pastor na South Korean siya pero American citizen. Pumunta na humingi ng tulong kay Mrs. Yoon na kumbaga may mga proyekto sila na ipapatupad sa South Korea so humingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos, binigyan niya ng Christian Dior para kapalit ng tulong na ibibigay. Ang pastor nga na po yun ng South Korean ay may ballpen na may video. So, nung hindi nangyari ang hiningi ng tulong ay hindi naibigay, nagiging viral po sa YouTube ang Christian Dior na pagbibigay at pagtanggap ng asawa ni President Yoon. Dahil na viral, na problema ngayon si President Yoon. Ito na ngayon. Ang ginawa ni President Yoon para manatili siya sa pwesto kasi umuugong-ugong na natatanggalin na siya. Ang ginawa niya, gumawa siya ng drama na kunwari ang North Korea ay lumulusob pa South Korea gamit ang mga drone. So ito na ngayon, nagkwento siya ngayon sa mga military. At because of that,
Ginamit niya yun na dahilan para iproklama ang martial law sa South Korea. Ang tapang ng Koreano, hindi kasing tapang ng mga Pilipino. Ang pag-announce ng martial law, pinalusob kaagad ni President Yoon ang kongreso nila at arestuhin mga congressmen. Ang tapang ng mga congressmen ng mga South Korean, nakipagsuntukan sa mga sundalo at sinara nila ang kongreso at wala makalabas. At bumoto sila, kinontra nila ang martial law. At the same time, mga Koreano sa mga lansangan ay lumabas, gabi pa yun, lumabas at nag-rally ang dami-dami. Hindi tayo ganun. Nangungupya lang sila sa Pilipinas. Pero hindi na natin magagawa ngayon. That was the best and the last best that we did was during the 1986 revolution. People Power Revolution. Ang tuwa-tuwa natin doon. Kinupya tayo ng buong mundo. And yet, we are now here. Ang dami nakikita natin ibang bansa na dati labanan ng armas, ngayon nakikipagbunuan na sa kalsada lang. Tayo hindi na natin maulit. The last time na inulit natin, laban kay Iraq. Pero hindi yun genuine masyado, kukunti lang yun. It started from an envelope that turned out to be a dud envelope. So, kinikwento ko muna to bago ko magsimula sa aking topic ngayon na desperado na si BBM. Opo, desperado na po si BBM. Number one, hindi po umaangat ang kanyang survey. Negative pa rin ang kanyang popularity. So, dahil dyan, may ang mga tauhan niya, inutusan niya gumawa na kung ano-ano mga gagawin para sa kanilang pag-asa na maibabalik ang popularidad niya. Hindi sila makalusot-lusot sa flood control na usapin at alam naman natin na may ebidensya, iba-vlog ko na lang yan sa hiwalay na vlog, na ang pagnanakaw ni BBM nandun nagsimula sa BBM parametric formula. Ipaliwanag ko yan later on. Ang sa ngayon na lang, pag-usapan na lang natin, isa pang pinakita nila na depressed sila, ay yung nagpakita, lumalabas po sa impeachment trial kung kayo ay fair lamang tumingin. Hindi kayo anti-DDS, hindi kayo anti-Duterte. Wala pong ebidensya na lumabas na pwedeng gamitin para makumbinsi ang 16 na senador na iko-convict nila si Sara. Tandaan niyo po, ang kailangan na sa Senado para bumoto i-convict si Sara ay 16. Sa ngayon, kahit sabihin pa natin yung grupo nila mismo, ni BBM na mga senador na nakuha niya, ay 13 lang. Maximum of 13 lang boto makukuha nila. Hindi sila makakakuha ng 16. Ngayon, sa side naman ng kay Sara, hindi na kailangan bumoto ang kanyang mga kakampi. Nakakulong, okay lang yan, hindi na mabilang ang boto. Nagtatago si Bato, hindi na magbibilang ang boto kasi nakatago. Tapos, si Marcoleta nakakulong din, dalawa silang Jinggoy, hindi mabibilang. So, ibig sabihin, -3 na kagad na baka pwede pagbubaliktad dito bumoto laban kay Sara itong 3. Hindi na kasi nakakulong na sila. At kapag hindi ka makakaboto, ang tawag sa iyo ay pro-Sara ang pagbilang sa iyo. Tandaan niyo po, ang binibilang lamang ay yung boto na laban kay Sara. Hindi binibilang ang boto ng pabor kay Sara. So, magbilang tayo ngayon. Unahan natin ang diskusyon na ito sa 16 kung makakakuha ba ng 16. Para makakakuha ng 16 po na boto na lalaban kay Sara, para matanggal si Sara at hindi na siya makatakbo sa 2028, ay ganito po. Kailangan makumbinsi nila matindi ang ebidensya na kailangan nila ipresenta laban kay Sara. But so far, so good si Sara. Walang ebidensya na ipinakita. Aminin nyo na anti-DDS. Wala talaga kayong ebidensya. Tinatawag nyo na grave threat ang bagay na hindi grave threat. Para lang kasi sentimiento nyo, kayo mga DDH kayo eh. Duterte diehard haters. Kami naman, mga DDS. Magiging fair tayo.
Unang-una, wala pong ebidensya na lumitaw na kinamkam ni o ng gamgam kung sa Pangasinan pa, yung mga kamag-anak ko diyan, ang tawag nila sa pangamkam, gamgam. Okay, ginamgam ba ni Sarah ang kwan? Pera? Wala. So far, wala silang witness. Ang witness lamang po nila ay mamaya pag-usapan natin. So, I'm only laying down the premise kung bakit ko sinabi na desperado. Kasi po, hindi na nila kaya makakuha ng 16 na senador para bumuto na iko-convict si Sarah. Next, anong indikasyon? Yung grave threats, nagsampa pa sila ginamit ang Department of Justice na magsampa ng kasong grave threat. Wala rin yun. Mamaya, paliwanag natin. Okay, ito na. Umpisa na natin. So, ibig sabihin po, the summary of it all, the sum of it all is desperate ang kampo ni BBM. Kasi si BBM lang naman talaga ngayon, si Sandro at saka si Romualdez ang may gusto na matanggal si Sara at hindi na makatakbo sa 2028. Sa ngayon, isang desperado nila galaw, nagpaikot na naman sila ng kwento at ginamit may mga vlogger kasi silang kasama. Yun ang papaikot ng kwento. Ginamit to si Jerry Kakanin din. Ang anong kwento pinaikot nila? Na gusto raw ni Sara Duterte makipag-meeting kay BBM na sikreto para pag-usapan na magre-resign si Sara sa pagka-vice president. Kita mo mga paikutan nila. Puro yan tawag dyan, dirty public relation trick. Alam naman natin si Vlogcaster Armandin na isa sa nagbalita niyan ay PR man yan. Experiensyado na experience yan na matagal ng batikan niya na PR man. Ang PR man kasi trabaho ng PR man, nagtitwist ng kwento para masalba yung kanyang kliyente. Mukhang nakuha niya ng kliyente si BBM, kaya ginagawa niya ganung kwento. So ano pang ibang desperate move nila? Ang desperate move nila, lahat ng mga kakampi ni Sara ay ginagawan nila ng kaso. At siyempre pa, kung pwede pa lang, sino pa? Kita mo, arestuhin nila si Bato. Dapat kaya hindi nila arestuhin si Bato. Pero talagang sinadya nilang arestuhin. Lahat po yan nagalaw. Ang problema po sa ating ngayon, may ugali pa rin tayo. Mas maganda na lang sa panahon ni Duterte. May ugali kasi karamihan ng mga tao. Pag nakaupo sa pwesto, abuso. Lahat ng kaaway titirahin. Kaya ganun ang ginagawa ni BBM. Lahat ng mga potential na kaaway niya, bibirahin kakadain. Kita mo, pinipilit na kasuhan si Robin Padilla. Pinipilit na kakasuhan si Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano na ginagamit nila, bulldog nila si Ping Lacson. Ang alam ko naman si Ping Lacson na talagang susunod sa kanila kasi smuggler ang anak ni Ping Lacson eh. Smuggler ng mga simento. So, si Tito Soto, gano'n din. Tumanggap din ng 6 na maleta kay Saldico. Lahat po sila ay gano'n ang nagtapok-tapok sila dyan. Kita mo, nasama nila pati si Risa Hontiveros. Kasama nila yung lahat ng mga makakamping. Kita mo si Leni Robredo binigyan ni BBM ng 500 million pesos. Para kunwari ipatayo sa Jesse Robredo Gymnasium. At binigay niya yan at the time na lindol sa Cebu. Ang binigay Cebu 100 million lang. Walang lindol sa Naga, binigyan ng 500 million. May lindol sa Sarangani, ang binigay 100 million lang. So ganun po siya. Nakikita mo, ang pumunta ka siya sa amin, ang liliit na binibigay niya. Kung pakikita mo, galit siya sa mga Bisaya. Kita mo, waray din ang nanay mo. Ilocano tatay mo. Kuno, hindi ko maniwala, Ilocano tatay mo. Chinese yun. Pero ang binibigay mo sa mga Bisaya, ang liliit. Nabagyuhan na, ang liliit na binibigay mo. Ngayon, nililigawan mo si Leni Robredo. Paano patakboy mo presidente? Makalini ako.
Pero sa ngayon, hindi na. Nakita ko kasi indecisive si Lenny. Ang hinahanap ko kay Lenny noon, na nag-away-away, ang daming pagnanakaw, hindi man lang tumayo. Tahimik. Kaya, ang problema kasi ni Lenny, marami sa mga kakaliwa na kawatan nagpapalibot sa kanya. Number 1, ang kawatan na nagpapalibot sa kanya dyan, si Trillanes. Hataw dito, hataw doon. Kumikita yan eh. Ngayon, ang isa dyan, si Laila de Lima. O isa dyan, si Risa. O tingnan nyo, yan po mga kakampi ni BBM yan. Si Ronald Llamas, kakampi ni BBM yan. Na kunwari lang noon sila ay kumikriticize na pumuna kay BBM, pero kakampi ni BBM ngayon. Yung namatay na si Mima Alicia ay BBM vlogger yun. Saan pumunta doon si Risa Ontiveros? Nagsalita pa dyan si Ronald Llamas. Nakala ko makakaliwa. Nagsalita, andun pa si Trillanes. Nagsalita pa rin doon si Auntie Claire Castro. Marami na mga makakaliwa ay nandun pumunta rin doon. So ano bang ibig sabihin yun yan? Siya na sinabi, Jess Pontiel, mayroon pong binigay 500 million. Hindi mo lang matatanggap. Yan ang problema ko kung Pilipino ka, dapat inaamin mo kasi katotohanan yun. Totoo yun. Binigyan ni Willie Revillamin ng pera si Lenny Robredo. 3 million ata yun nang may bagyo sa Naga. Hindi niya tinanggap. Bilib ako. Pero binigay kay Bordado, Gabriel Bordado, nakasama niya. At si Gabriel Bordado, bilyon ang tinanggap sa Alocables. Akala ko ba makadilaw ka? So ito ngayon, pag-usapan po natin kung bakit game over na ito. Una, ipakita ko muna itong ang walang kwentang walang kwentang kaso na grave threats na kinaso nila laban kay Sara. Ito. Alam mo yung warning, ginagawa na warning, tinawag na grave threat. Ayan. Arestuhin na daw. Sinampaan na lang kaso sa RTC sa Quezon City. Postaan tayo. Ibabasura ng Quezon City RTC yan. Kasi walang kaso. Warning lang yan. Unang-una. Pangalawa, ay hindi mo pwede kasuhan ang impeachable officer ng criminal case. Kapag ang criminal case ay may kasama na parusa na pagtanggal sa opisina o sa parusa na masuspindi sa opisina, hindi mo pwede isasampa yan. Impeachable officers eh. Kasi kapag pinayagan natin yan, parang pinayagan na natin na kakasuhan si BBM. Kakasuhan ang Supreme Court Chief Justice. Kakasuhan ng criminal case ang lahat ng justices ng Supreme Court. Kakasuhan ang ombudsman. Kakasuhan ang commissioner tsaka chairman ng kada commission natin sa Commission on Audit, Commission on Election, Human Rights Commission. So, yan mga tatlong commission natin na pwedeng kakasuhan mga yan kung papayagan natin kakasuhan si Sara, parang kinasuhan nyo rin sila. Ang rason po, ganito lang po kasimple. Nakalagay sa ating konstitusyon, Article 11, Section 2, na ang mga impeachable officers na ito ay pwede lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Sino-sino sila? President, Vice President, Chief Justice ng Supreme Court, 14 na justices ng Supreme Court, Ombudsman, Chairman ng mga commission, 3 yan. Commission on Audit, Commission on Election, at saka Human Rights Commission. At saka mga commissioners, dyan sa Commission on Audit, Commission on Elections, at Human Rights Commission. So kung ganun lang ang pwede pagtanggal sa kanila, sila po
ay hindi pwedeng kasuhan. Bakit? Ano ang meron sa kaso? Ang kaso po sa kagaya ng grave threats, kapag sinampa mo ang kaso at kapag matalo si Sara, masintensyan, ay para mo na rin tinanggal siya sa paraan na hindi impeachment. Kasi ang pag magiging guilty ka sa tinatawag na grave threats na ang parusa ay prison mayor, ang parusa po ay pagtanggal na temporaryo sa opisina kung meron ka bang opisina sa gobyerno. Ganon ang parusa. Kaya, pag sinampa mo ang criminal case, para mo na rin sinuway ang konstitusyon na nag-uutos, pwede mo matanggal ang mga impeachable officers kung sa pamamagitan lamang ng impeachment at wala ng iba. So, dyan pa lang, makikita mo na bakit sila sinampa. Inutusan nila si Biado at inutusan nila si Richard Padulyon. Kalahin mo, Richard Padulyon, pinahiya mo sarili mo. Kahit sinong mga law student yan, hindi mo matatawag na grave threat yan. Bakit hindi matawag na grave threat? Tingnan natin, ano bang elemento ng grave threat? Lahat ng elemento dyan, ang pinaka-importante dyan, may threat. Tanong, may threat ba? Yan ang una nating tanong. May threat ba? May pananakot ba? Na nangyari. Sinabi lang ni Sara ganito. Okay. Bago ko sagutin kung may threat o wala, ipakita ko muna yung informasyon ng kaso na sinampa laban kay Sara. Ito po. Tatlong impormasyon ito laban sinampa na para kay BBM, sinampa ang iba para kay Lisa Marcos at sinampa para laban kay Romualdez. Ito po, the undersigned state prosecutor of the Department of Justice hereby accused Sara Z. Duterte for grave threats as defined and penalized under Article 282 of the Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of Republic Act 9-10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2020, committed as follows. Yan, that on or before 23-2024 in Quezon City, Metro Manila, and within the jurisdiction of this honorable court, above named accused, Sara Z. Duterte, with deliberate intent to instill fear upon President Ferdinand R. Marcos Jr., offended party, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously threaten him with the infliction of wrong amounting to a crime subject to a condition by publicly broadcasting through Facebook live streaming device service a video of herself making the following statement. May kinausap na ako na tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Aranita at si Martin Romualdez. Yan po ang kasong sinampa nila sa Quezon City. So, nakita nyo na, ang kasong sinampa naman, para naman kay Lisa, palitan mo lang pangalan ni BBM, Lisa Aranita Marcos, nalagay mo. At ang kaso naman sinampa para kay Ferdinand Martin Gomez Romualdez, palitan lang ng pangalan ni Ferdinand Martin Gomez Romualdez. So ngayon, ang sinasabi ko, hindi po yan magsasucceed kasi wala po sa elemento ng krimeng grave threats. Ang elemento po ng krimeng grave threats, number 1, pinaka-importante lang sabihin ko, number 1, siyempre may offending party, accused. Number 2, yung accused ay nagsalita. Nagsalita siya, ang kanyang sinabi ay pananakot na gagawa ng krimen laban sa isang tao. Yan lang sagutin ko. Pananakot laban sa isang tao. Kailangan pananakot ay kailangan krimen kung gagawin. So ngayon, ang pananakot ko no ay papatayin si BBM.
Papatayin si Lisa Marcos. Patayin si Martin Romualdez. So, ang pananakot ko no ay to kill, murder. Ngayon, ang parusa ay mas mababa ng 2 antas sa kung ano ang parusa. Kung iyan ay magiging krimen, ano bang parusa sa murder? Ang parusa po ay reclusion perpetua. So, ibig sabihin, habang buhay ng pagkakulong. So, sa Tagalog pa. Ngayon, kung 2 antas pababa, reclusion perpetua, bababa ka ng 1 antas, ang tawag dyan ay reclusion temporal. Bababa ka pa ng 1 antas, ang tawag dyan ay prison mayor. Ngayon, pag tinignan mo, kung magiging guilty si Sara, tingnan mo ang parusa ay prison mayor. At kung titingnan mo prison mayor, Like and subscribe and share and comment. Mula sa 12 years, ang parusa pababa sa 6 years and 1 day. Nang sinasabi kahit saan siya kung pupulot, sa gitna 8 years o 10 years, ang mangyari po, habang nagsiserve ng sentensya si Sara, disqualified siya maging president. So, yung time na yan na disqualified siya maging president, ay labag sa konstitusyon. Bakit? Sinabi sa Article 10, Section 2 ng ating konstitusyon ng Vice President ay matatanggal mo lamang sa pamamagitan ng impeachment at wala ng iba. Kaya yan ang pang dahilan na kahit krimen pa yon ay hindi pwedeng tanggapin ng korte. Kaya obligado ang RTC na ibasura ang kaso nila. Number 2, wala pong grave threat. Para magkaroon ng grave threat, dapat ang elemento dyan may existing na takot. May takot ba? Anong takot ang magiging takot niya? Hindi pa naman siya papatayin. Ang takot ay papasok lamang pag pinatay na si Sara. O ngayon, pag pinatay na si Sara, sino ngayon ikukulong mo? Si Sara? Patay na? Ay, talagang pag tumatagal, lalong bumabagal ang mga utak ninyo. So ngayon, ano ba yun? Ben Reclamador, yun po ay warning laang. Kung warning, wala pong krimen na warning. Hiwalayin mo, ibahin mong warning kaysa grave threats. Pag grave threats, putang ina mo, papatayin kita pag hindi mo ako bibigyan ng pera. Bukas din, papatayin kita. Yan ang grave threats. Pag warning, oy, huwag kang pumunta sa bahay ko kung ayaw mo mapatayin kita. Warning lang yan. Kasi wala pang intensyong pumatay. Unless and until na condition ay lilitaw, saka pa lang magkaroon siya ng intensyong papatay. Ladies and gentlemen, sa lahat ng klaseng krimen, kahit sabihin mo, mala prohibita o mala inse, kapag inosente, walang intention na gawin ang pinagbabawal, ay hindi siya pwedeng magiging guilty. Walang preso na pupunta sa kanya. So, remember, wala pang intention na pumatay sa estado na yan. Kailan magkaroon ng intensyong papatay si Sara? Kung namatay na si Sara, saka pa lang siya magkaroon ng intention sa pamamagitan ng kanyang kinausap. So, kung matuloy man yon, sino ikukulong? Si Sara na patay na? At saka yung kinausap. So, hindi po yan krimen. Unang-una, walang balak pumatay sa panahon na sinabi niya yan. Magiging krimen lamang yan kung mayroon kang intention, bad faith, kung tawagin mo yan. Ang tawag kuminsan ay pro reo. Tawag sa Latin, pro reo. If there is no intention to commit the act, kung mala prohibita, if there is no intention to commit the act, then you are acquitted. Ano ba yung ibig sabihin mala prohibita?
prohibited lang. Kahit na wala kang bad faith, prohibited lang siya. At kung nagawa mo, kulong ka na kagad. Kagaya ng hindi mo napunduhan ng cheque na binigay mo. Kung hindi mo napunduhan, may kukulong ka sa paglabag ng BP 22, Batas Pambansa 22. Ngayon, ang tanong, ang good faith, ang ipagka-inosente ba dyan ay depensa na hindi ka makukulong? Hindi po siya depensa sa mga kaso na mala prohibita. Kasi ginawa mo na eh. So kahit wala kang bad faith, basta ginawa mo, makukulong ka. Pero ibang usapin, pag sinabi, I did not have intention to commit the act that is prohibited in BP 22. Ano yon? Yung hindi pagdeposito ng pera para mapunduhan mong cheque at may pagpalit na. If you do not have intention to commit the act being prohibited, then you are free. Even if it is mala prohibita. Example, another example. Pinaparusahan po pag ikaw may binibentang lupa at kayo ay developer. Obligado ka sa batas sa Condominium Act o di kaya sa PD 957 na kapag may benta kang lupa, obligado ka na ibigay mo yung titulo. Kopya ng papel ng titulo. Ngayon, pag hindi mo maibigay ang papel, may kulong ka pa rin. Halimbawa, actual case, hindi ko lang babanggitin ang pangalan. Nagbenta siya ng condominium. Hanggang ngayon, hindi niya naibigay ang titulo. Ang dahilan kung bakit hindi niya maibibigay ang titulo ay sapagkat naisangla niya sa ibang sa bangko ang mga condominium units niya, naisangla niya sapagkat kailangan niya magsangla dahil kailangan niyang pera para ipatayo ang condominium. Pero nung time na yon, hindi pa niya nabayaran ang sangla sa bangko, kaya hindi niya maibibigay ang titulo sa bumili. Kinasuhan siya ng bumili. Sinintensyahan yung kaibigan ko ng Regional Trial Court ng Quezon City. Kulong! Kasi hindi mo naibigay ang kopya ng titulo. Depensa ko, pumasok ako. Walang kulong. Bakit? Wala naman siyang intention na hindi ibigay, na i-commit ang act of not giving the title. Bakit wala siyang intention? Nandun sa bangko eh. Ayaw ibigay ng bangko na dahil sa utang. At ang utang naman ay ginamit sa pagpatayo ng condominium. Ganoon lang po yun. So kaya, balik tayo sa grave threats. Warning lang yun. Ulitin ko, warning lang yun. Kapag warning, walang intensyong pumatay. Binabalaan kita na huwag mong guluhin ang pamilya namin. Kung hindi, patayin kita. Warning lang po yan. Hindi po yan grave threat. Kasi bakit hindi kailangan pasok? Bakit hindi ka dapat parusahan? Sa punto de vista na wala ka namang intensyong patayin siya. Ang intensyon mo ilalabas lamang kapag nilabag niya ang iyong kondisyon. Gets niyo na? Hay, mga abogado di palpak. Legal luminary ko, no? O, ano yan? Antonio Carpio, you are a justice of the Supreme Court. Mapapahiya kayo. Kayo mga nagtitake ng bar exams ngayong taon, take note of that. Ito ang sasagot nyo. Nakikita ko na itatanong yan sa bar exam. Kagaya sa facts of the case ni Sara Duterte. Ibang pangalan nga lang ilalagay ng barrister. Ang tanong dyan, is there grave threat in this situation? Sagutin nyo, wala po grave threat.
Bakit? Warning lang po yan. Anong unang rason? Unang rason po ay hindi siya kasama sa kahulugan ng grave threat na nakalagay sa revised penal code. Na kailangan mayroong existing attack, pananakot. Patayin kita kapag hindi mo ako bigyan bukas ng bahay. O, gano'n. Yan yung grave threat yan. Kasi ang intention niya ngayon pumatay ay nandyan. Diba? Simple-simple lang yan. Pero kung ang sinabi niya, kapag sinunog mo bahay ko, papatayin kita. Warning lang yan. Walang intensyong pumatay. So ngayon, kay Sarah, papatayin ka, BBM. May inausap na ako na tao na papatay sa iyo, papatay kay Lisa, papatay kay Martin Romualdez, kung ako ipapatay nyo. Warning lang po yan. Walang intensyong pumatay si Sarah. Kapag walang intensyong pumatay, walang krimen. Hirap pang i-memorize yan. Anong klase? Kaya marami mga Pilipino na uto-uto eh. Maraming abogado na mga bobo eh. Hindi kayo marunong mag-analyze? Analyzein nyo na maayos. Mabuti pa itong asawa ko kahit hindi nag-graduate sa law. Alam mo yung asawa ko. Ito, joke lang ha. Minsan nag-away kami. Sagutan. Sabi ko, wag ka magsalita sa akin na gano'n. Kasi abogado, I am the lawyer. Tamimi ako, hulog brief ko eh. Tanggal ang brief ko eh. Anong sabi? Sinabihan ako, yes, you are a lawyer, but I am the law. Patay. Laglag na ang brief. Ay, nako. Okay, naintindihan na ninyo ngayon? Ganun na ho kasi ang analysis dyan. Ngayon, ang daming depensa ni Sarah, una, hindi yan grave threats. Number 2, kung grave threat man yan, hindi rin pwede tanggapin ng korte kasi as if you want to remove me from office, which is not allowed by the Constitution. The only way to remove me from office, according to the Constitution, is to impeach me and to vote for the Senate to vote at least 2/3 that I am guilty. Ganon lang kay kasimple. Intindi na? So with that, hindi rin mananaig yan kasi yun din ang kaso na nilagay sa impeachment. Ngayon, pagdating naman sa impeachment na usapin, Draprukan, ito lang masabi ko. Ganito lang masasabi ko. Para bumuto ang mga senador laban kay Sarah, matinding-matindi dapat ang ebidensya at nakakasuka dapat ang ginawa ni Sarah. Natapos na po tayo sa grave threats at lumabas wala silang ebidensya. Mas lalo pang lumabas na may katwiran pala si Sarah kasi nagtanong si Princess Maui na anong gagawin mo kasi may upland lumanop na papatayin kayong pamilya ninyo. Natural. Ang isa pang dahil nagkwento lang yun. Nagkwento lang si Sarah na may ginawa siya. Hindi siya nagbibigay ng threat, kundi nagkikwento lang siya. So, hindi yan great threat. Another thing is self-defense. Sa ilalim po ng self-defense sa Revised Penal Code sa justifying circumstances ay kailangan mo ang 3 requisitos. Number 1, you have no provocation or no sufficient provocation. Hindi ikaw nag-provoke. Hindi ikaw nag-umpisa ng away. O di kaya kung may issue man, hindi ka naman nakipag-away sa punto na kailangan niyang gumanti.
na kailangan mong gumanti tsaka ikaw naman titira ka para magdepensa. So number 2, merong provocation galing sa taong napatay mo. Anong provocation? Dapat ang provocation niya ay nasa level na kapag hindi mo siya patayin, ay papatayin ka rin. Halimbawa, bumunot siya ng baril. Putangin na mo. Pag bunot baril, birahin mo rin. You are entitled to your defense for your life. Hindi ka mabibilanggo. Yan ang 3 rekisito. Number 1, wala kang hindi ikaw nanguna. Wala kang provocation. Or wala kang sapat na provocation na magagalit siya. Number 2, umaatake siya sa iyo. Number 3, ang iyong ginamit na depensa ay sapat lamang, tamang-tama lamang. Kasi kung suntok lamang ang gagawin niya, isuntokin mo rin, hindi mo siya pwede patayin. Suntok lang pala eh. Kung mumurahin ka, di mumurahin mo rin. Ganun po, pwede rin magamit kayo ng self-defense ni Sarah na depensa kung grave threat man yun. Let us now go to confidential fund. Sa confidential fund po sa ngayon, sa ayaw mo sa hindi, galit ka man kay Duterte o hindi mo maitatanggi na ang nangyari po ay ganito. Number 1, 2 testigo na taga-bangko. Nagsabi sila na pinakuha ni Sarah ang pera. 125 million noong sa 2022, December 20. Tapos sa isang bank manager, yung tungkol naman sa confidential fund na 2023. So, ibig sabihin, anong napatunayan doon? Napatunayan doon na nakuha ang pera. Okay? Ganun lang ako kasimple. So, ngayon, ang kasunod, may testigo pa sila na iba. Testigo na auditor. Si Attorney Wamil at saka yung CPA na si Zylene Del Campo. Anong sinabi ni Zylene Del Campo at saka ni Attorney Wamil? Sabi ni Attorney Wamil at saka ni CPA Zylene Del Campo ay hindi nila binawalan ang mga resibo or acknowledgement receipt na may Crispiatos na kapangalan. Hindi yun labag sa Joint Memorandum Circular. Oh! Natamimi kayo, Ridon? Umiiyak ka ba, Luistro? Nagmamayabang pa kayo? O ikaw naman, persisida niya. O ngayon, sinabi na ng Joint Memorandum Circular na hindi bawal yun. Kaya natanggap ang mga peking pangalan. Bakit hindi bawal? Kasi nga, ang pera ay ibibigay na sikreto. Kailangan ang pinagbigyan mo, hindi mo rin pwedeng ilahad ang pangalan na totoo. Okay? So ngayon, next, ang kasunod naman, ganun din sinabi ni Del Campo. Ang kasunod, anong hinanap nila? Bakit nila dinisalaw? Ito. Dinisalaw ni Del Campo at saka ni Del Campo nagdisalaw. Yung mga perang binigay noong 2023, 3 quarters. First quarter, January to March. Second quarter, April to June. Third quarter, July to September. Dinisalaw niya. Hindi niya tinanggap ang paliwanag. Bakit? Hindi. Kasi po, binigay daw ng Special Disbursement Officer o di ka cashier. Cashier lang yung tawagin yun eh. Binigay ng cashier kay Colonel Raymond Dante La Chica para sa Office of the Vice President. At binigay din lahat kay Colonel Dennis Nolasco ng Department of Education. Sila pong dalawa ay military officers na naka-assign kay Sarah galing sa Office of the Vice President. Security Group.
Sa ilalim po siya ng PSG, Presidential Security Group. So dahil sila yung intelligence operatives, sa kanila binigay ni Eduardo Fajardo at saka ni Gina Acosta. Mga cashier si Gina Acosta at saka si Fajardo, cashier po sila ni Sara. Binigay nila doon sa kernel. Ngayon, sabi ng mga dalawang auditor, nasa audit sa batas kasi, nasa joint venture at joint memorandum circular na dapat ang tanging SDO lamang ang magbigay ng pera. Ganun po nangyari. Kaya lang, binigay nila no kay Dante La Chica at saka kay Dennis Nolasco at si Raymond Dante La Chica at saka Dennis Nolasco na mga army colonels, sila ang namigay ng pera doon sa mga intelligence informants. Mga tao na nasa loob ng intelligence gathering. At piniki pang pangalan. Sila na piki yung mga military officers. Siyempre, sinalo na lang ni Sara yun kasi si Sara ang hepe nila. So, sabi nila, ng dalawa, si Del Campo, at saka si Wamil, sapagkat bawal daw sa circular na dapat SDO lang ang may bibigay o cashier lang ng opisina ang may bibigay ng pera. So, ang kanilang iniisip, dapat ang lahat ng mga tao na may si Mary Grace Piatos pumunta doon kay cashier. Dami sila, mga libo-libo yan. Ang ibig mo ba sabihin, hindi nila alam na sa intelligence operation po, wala pong tao na nagbibigay ng informasyon na magtitiwala sa ibang tao, maliban lang sa isang tao na kausap niya. Kaya, kung ang pinagkatiwalaan, bibigay kay La Chica, ipasa niya rin sa mga tauhan niya ng mga army. At ang army nakausap ng bawat isa na magbibigay informasyon galing NPA or MNLF or MILF o Abu Sayyaf, ay sila lang yun pagkakatiwalaan at sa kanila tatanggapin yung pera. Ibig sabihin, bawal sa intelligence principle, sa doktrina ng intelligence operations, na alamin ng cashier kung sino nakatanggap. So kung bawal, dapat hindi mo pwede impose ang iyong ginawa na hindi mo tinanggap ang paliwanag ni Sara sapagkat ang paliwanag ni Sara ay ibinigay sa SDO. Dahil doon, dinisalaw nyo na lahat na 375 million. Ang tanong, bakit nung sa December 20, 2022, na pera, bakit nyo inalaw? Hinanapan nyo ng resibo. Nagkataon lang, ayaw nyo naman tanggapin ng resibo. Dahil ang mga resulta, ang hinahanap ni CPA Zylene Del Campo ay wala naman silang ni-report na naaresto. Ang utak niya napakakitid. Kasi wala silang training sa intelligence. Dapat abag-audit dyan, yung may training sa kung anong nature ng intelligence work. Pero mo hanapan mo sila ni Sara na may naaresto ba? Para sabihin natin na gumawa kayo ng inyong trabaho. Ang sinumiti kasi ng tauhan ni Sara ay yung mga resibo, ay di resibo kundi mga para patunayan na successful ang operation o tagumpay. Ang pinakita niya, yung tree planting, walang nangyari. Yung Christmas giving ng party, walang nangyari na masama. Yung pagbibigay ng ayuda ay walang nangyaring masama. Yung pamimigay ng kung ano pang ibang ibibigay, walang nangyaring masama. Yun po ang success. Yun po ang kanyang result. Kasi bago si Sara pumunta ron sa events na yun, ay nagkaroon na sa surveillance. Isang linggong surveillance. Para malaman kung may taong gustong mag-assassinate kay Sara o wala. Para malaman kung may mga taong gustong magsabotahe ng gift giving. Para malaman kung mayroong magsasabotahe sa mga libreng sakay. Yun po yun. Ngayon ang pakulo nila ni Jinky Luistro ay na pinabalita nila, grabe si Sara. Ang confidential fund ginamit sa pag-Christmas party. Ginagamit sa libreng sakay.
ginagamit sa tree planting, yan mga pakawala nilang kwento. Ngayon, dahil po sa cross-examination, lumabas ang lahat na yun pala, yung mga gift-giving na yun, mga ayuda-giving na yun, yung pa mga tree planting activities, mga libreng sakay, ay pinroteksyonan ng confidential fund na para matuloy na walang mangyayaring masama. Okay? So, with that, may asahan pa tayo magpapatuloy. Sa Lunes, Martes, Miyerkules, 3 testigo ang pinatawag. Sila, yung testigo sa yung SDO, yung cashier, si Edwin Paharda, magtitistigo. Si Gina Acosta, titistigo. Tsaka si Pareda, tayo yan, apelido. Siya po ay taga-Congress na nagbibigay ng na kung ano-ano mga report. So sila 3 sa sunod na linggo. Kapag matapos, sa sunod naman, baka naman iupo pa nila sino to? Si Ramil Madriaga. Na wala ring ebidensyang dala, wala rin siyang sinabi na binigay sa mga tao ni Sara ang pera ko na dinidistribute niya. So, ladies and gentlemen, ano pa? Sa yung kaso naman na pagbibigay ng envelope, nag-aalanganin ngayon yung mga prosecutor kung ipagpatuloy pa nila yung envelope. Natakot sila kasi may ebidensya pala na video si Sara na ipi-play na kung saan ay tinawagan siya ni Lisa Marcos na ipamimigay ang envelope sa DepEd. Kasi may hinahabol na kontrata sila ni Lisa sa Department of Education. Hindi ko alam kung itutuloy nila yun o hindi. So, ibig sabihin, parang zero na rin yun. Wala nang problema si Sara. Ibig sabihin, this early, masasabi na natin na walang fund misuse na sinasabi sa confidential fund. Ang fund misuse po, ang ibig sabihin po niyan, Attorney Tamase na Dean ng UP College of Law, mali po kayo na sabihin mo na mayroong misuse. May sinumiti naman na mga resibo. Hindi nga lang tinanggap. Ibig sabihin kung may sinumiti ng resibo, that is a statement na walang binulsa si Sara. O wala siyang ginamit sa ibang bagay. And because of that, you can never say it is misuse. It was just a simple act of, tawag niya, disallowed lang. So, ang pinakaparusa lang dyan ay isauli lang ang pera. Hindi mo siya pwedeng ikukulong na sasabihin mo na mayroong misuse. Ang misuse po yun ay binulsa. So far, sa ngayon, Attorney Dean Tamase, nagbabayad pa kami mga taxpayer sa inyong sweldo, inyong pag-aral sa College of Law sa UP. Kami nagbabayad dyan ng tuition nyo. Huwag mong bulahin ang tao ng mali. Taga-UP ka pa naman. Mali sabihin mo na may misuse nang dahil lamang hindi tinanggap ang resibo. The fact na may resibo, attorney, that is an evidence na walang misuse. Maaring ginamit, diba, pero wala kang ebidensya. Ang kaso lang yan ay hindi lamang kinilala ang kanilang resibo. But the act of giving receipts as a justification to say that it was spent for the purpose, although the receipt were not acknowledged by the COA, that is not an evidence that the money was taken into the pockets. The only way is it cannot be accepted. So that the order to return the money is as good as there is no crime that happened. Ibang sitwasyon po yun, kagaya sinasite ninyo na kaso sa Supreme Court na Antonio Martinez versus People of the Philippines. Ang kaso doon po, si Acting Mayor Antonio Martinez ng Caloocan City, binigyan siya ng pera, hindi man lang siya nagbigay kahit resibo. Ibang sitwasyon yun. So ngayon, pag-usapan naman natin itong ultimate, ang isa pa, unexplained wealth. So paano magkaroon ng unexplained wealth? Sa ngayon, na sumiti kayo, wala pa kayong binanggit kung magkano ang pera na hindi napaliwanag. And because of that, wala ako nakikita na delikado si Sara. Remember,
Para mag-guilty si Sara, kailangan matindi ang ebidensya na bubuto ang mga kakampi niyang senador laban sa kanya. Yan po ang aking masabi. So, please like and share at please nagiging fair lang tayo kung anong totoo. Although dinideklara ko ako'y makasara, but then when I discuss the facts, yun lamang po sinabi ko anong totoo. So whatever it is, ang delikado lamang siya, to be honest to you, is doon sa kaso na unexplained wealth, kung meron man. So let us see next week. Next week pa, kung meron bang kaso na unexplained wealth. So with this, I just want to tell you na para ang walang api kung walang magpapaapi. Ibig sabihin, kayo po ang hawak ng buhay ninyo. At nais ko lang din ulitin yung sinabi ng the greatest Ilocano singer na si Freddie Aguilar, na sinabi niya, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ganun lamang po. At magandang hapon, kabayan!